Okay guys, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan natin itong mga katanungan dito sa YouTube channel natin mga kaibigan. Kung matatanggap ba dito sa Foodpanda ang tinatawag non-professional driver license at pwede ba itong i-apply bilang isang Foodpanda rider. So mga kaibigan, kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to subscribe po at mag-like kayo mga kaibigan at mag-comment kung ano yung mga katanungan nyo, ibang katanungan nyo sa tungkol po dito sa usaping ito sa Foodpanda. So mga kaibigan, so sagutin natin yung tanong kung pwede ba itong non-pro driver license dito sa Foodpanda. So ang professional at saka non-pro driver license mga kaibigan ay magkaiba po yan. Although yan ay isang yan ay driver license din, itong non-pro. Pero sa non-pro mga kaibigan ay hindi ka pinahintulutan ng lisensyang mo yan ay gagamitin mo sa paghahanap buhay. Dito sa Foodpanda mga kaibigan, ikaw po ay naghahanap buhay at kailangan na dito po ay talagang professional yung driver license mo. So kahit nga mag-apply ka ng personal na driver, kailangan professional yung driver license mo mga kaibigan. So mag-apply ka ng driver sa isang kumpanya, kailangan professional yung driver license mo. So dito sa Foodpanda, so kailangan professional at hindi tinatanggap ng system itong non-pro mga kaibigan, dahil pag submit mo ng application, isi-check yan ng mga human reviewer ng Foodpanda at isi-check yan mga kaibigan doon sa LTO itong driver license mo kung wala ka bang pending na case, pending na problema sa LTO. At saka sine-check din nila yung sa NBI, lahat ng mga credential mong mga kaibigan i-double check yan nila. Pag merong kang sabit po mga kaibigan, so hindi ka makaka-proceed sa iyong application dito sa Foodpanda. So sayang talaga mga kaibigan pag hindi ka makaka-proceed sa iyong application dito sa Foodpanda. Kaya yung payo ko sa inyo, so bago ka mag-apply dito sa Foodpanda, kailangan kompleto lahat yung requirements at lahat updated po yan mga kaibigan, pati na yung NBI or police clearance, pati na yung driver license mo na dapat talaga naka-professional. So yan mga kaibigan, yan lang masasabi natin na hindi po matatanggap ang non-pro sa pagiging Foodpanda rider. Pero merong pang isang option mga kaibigan na pwede pa di makakalusot itong non-pro, non-professional driver license. At ang applyan mo mga kaibigan, pwede ka mag-apply ng bikers. So bikers po yung i-apply mo dito sa Foodpanda. At pwede ka makakapasok, gamitin mo yung driver license mo na non-pro na driver license is, na ito'y patunay, ito'y ginagamit mo ng isang valid ID lamang po. So non-pro kasi pag non-pro yung driver license mo, hindi ka makakabiyahe gamit yung motor. So pwede ka mag-apply ng bike mga kaibigan. So pwede ka mag-apply ng bikers. So ibig sabihin nun, bike yung gagamitin mo sa pag-deliver ng pagkain. So walang problema yun mga kaibigan kung bike yung gagamitin mo sa pag-deliver ng pagkain. So ang tanong, pwede ba na bikers yung account natin tapos motor yung gagamitin natin sa pag-deliver? So para sa akin mga kaibigan, pwede naman. Pero mahirap na kasi baka merong sip-sip na mga rider. Pwede kayong i-report doon sa office, doon sa system mga kaibigan. Kasi nasa rider support lang po, i-report ka doon na ikaw ay bicycle na ang ginagamit mo mga kaibigan, yung account mo tapos motor yung ginagamit mo. At pangalawa, alkansi po mga kaibigan sa biyahe, dahil sa loob ng isang araw mga kaibigan, sayang yung sana, kasi for example ang rate sa motor rate na malapit lang is 30 pesos. Sa bike rate yan mga kaibigan, nasa 20 pesos lang po yan. So 10 pesos yung diferensya. Like for example, sa loob ng isang araw makaka-deliver ka ng 20 delivery, 30 delivery. So lugi ka ng 300 sa motor kung sa motor rate. So malapit lang yan mga kaibigan. So halos magkaparehas lang yung babayaran. So mas maganda pa dito sa motor rate mga kaibigan, dahil pwede ka makakabiyahe ng mas malayo. Dahil kung mas malayo yung deliveran mo ng pagkain, mas malaki yung pera na sasahod sa iyo kay Foodpanda. Mas malaki yung delivery fee ni Foodpanda. So yan mga kaibigan, pwede kang mag-apply ng non-pro gamit ang bikers account. So hindi ka maka-upgrade mga kaibigan ng driver license, ng
ng rider, ng motor rate kung hindi mo i-renew itong driver license mo ng professional. So pag ma-renew mo na yan mga kaibigan, so pwede ka nang mag-upgrade ng from motor rate to from bike rate to motor rate po mga kaibigan. So maraming salamat sa panonood sa video na ito. Don't forget to subscribe, like po mga kaibigan, at share para po sa suporta sa ating YouTube channel. Magandang araw at shalom po sa inyong lahat.